Magandang araw po sa inyo lahat. Tagalog no Oshira sa des, Yamasta Milinda Tomoshimasu. Lisa Ono na des, Shirosiko Onengay Shimasu. Onengay shimasu. At ngayon po, tungkol po sa aming impormasyon sa araw na ito, no? Mauna na ako, Lisa. Yes. Okay, tungkol po ito sa mga gabay sa paggamit po ng mga pampublikong outdoor pool, ano? Yapari summer. Yes. Summer. At ito po yun, no? Or in Japanese, yung CA pool, no? Ryog Annai desu. Panahon po na ng tag-init, so ito rin po yung panahon na para mag-enjoy po na mag-swimming, ano. So ang mga pampublikong outdoor swimming pool dito po sa Shizuoka City ay libre po para sa lahat. Subalit may mga panuntunan ito na dapat rin natin sundin. Mangyari na sundin lamang po yung mga tamang manner o kaugalian po sa paggamit ng pool. Paalala lamang na di maaaring gamitin ng pool tuwing lunch break. At syempre, ang mga maaaring gumamit po ng pool ay mga batang maliliit na kasama po ang mga guardian, plus yung mga batang nasa elementarya pataas yun, ano. Okay, so unahin na po namin sa Ohama, Shimokawahara, Tamachi, Mochimune, Toshinden Pool. Ang petsa po ng serbisyo ay mula Hulyo 14, Sabado po yan hanggang Setyembre 1 ng linggo. At ang oras po ng paggamit ay mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. May pagbabago po yan ng oras, depende po sa lugar at araw, ano. At syempre yung lalim po ng pool sa Toshinden Koen Pool ay may 20 cm lamang. Hindi ito pool para sa paglangoy, kundi yung paglalaro lamang po sa tubig. Lalo na para syempre sa mga bata po yan, ano. At yung Shimizu Sogo Undo Pool naman po ay magbubukas mula Hulyo 13, 13, Sabado po rin yun, ano. Actually, hindi Hulyo 14 dun po yun, ng Sabado hanggang Setyembre 14, no, ng Sabado. At yung oras po ng paggamit ay mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 4:30 po ng hapon. So, yung taas po ng pool ay bali 50-meter, yung may 50-meter pool, bali open sila hanggang alas 8:45 ng gabi. Then may bayad po na 150 yen mula edad 3 hanggang pataas na yun, ano. Okay, so meaning to say, yung baby lang ang libre. Okay. So, sa UE, at saka sa UE Terao, UE Iriyama, UE Shogakko, Kanbara Pool, at saka sa Kambara Chuo Gakko Pool, ang serbisyo naman po ay mula Hulyo 27, Sabado po yan, hanggang Agosto 26 ng Lunes. Then sa UE Shogakko Pool naman po, ang petsa po ng serbisyo ay mula Agosto 1 hanggang Agosto 26. Ang oras po ng paggamit ay mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 3:30 po ng hapon. Then ito po yung ilang mga manner sa paggamit po ng pool. Una, mag-shower po muna tayo ng katawan, mag-exercise bago daw po pumasok sa pool. Then huwag pong tumakbo sa tabi rin ng pool. Kung masama po yung pakiramdam o nakainom, ay huwag po tayong lumangoy. Bawal din po magsigarilyo sa poolside. At syempre, sundin din po yung mga instruction ng mga tagapamahala po ng pool. Ayun po. Sana matandaan nila yan, wala namang mawawala sa hindi, dapat lang sundin yung mga tamang manner sa para hindi aksidente, bawas aksidente. Baging safety ang lahat. Yun. Okay. At para naman po sa ilang pang pointers tungkol naman po sa Lindol Tokay or Jishin is a 91.2 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Maraming salamat, Melinda. Ito po tungkol sa mag-i-evacuate. Sa wikang Hapon po, Hinansuru Tokiwa. Sakali daw po magkaroon daw po ng lindol, ay maaaring magkaroon daw po ng tsunami o landslide. Maaari rin namang may mga gusaling gumuho at magkaroon daw po ng sunog. Kaya mangyaring lumisan agad sa ligtas na lugar. Sa inyong pag-i-evacuate daw, kailangan daw pong mag-ingat sa maaaring bumaksak na mga sementong pader, maaaring bumaksak na salamin ng bintana o tile ng bubong, at sa mga nagkalat daw po na bubog at marami pa pong iba.
Bago pa lamang magkaroon daw po ng disaster, ay i-check-in muna natin ang mga ligtas na route o papunta sa ating mga evacuation center. At siyempre, wag na daw niyong kakalimutan, una daw po, tanggalin ang lahat ng nakasaksak na appliances at patayin daw po ang pinaka-main switch po ng kuryente. Pangalawa po, alamin kung nasa ayos po ang mga receiver ng inyong mga telepono. At ang pangatlo po, siyempre, siguraduhin na isara daw po ang main switch ng inyong mga gas. At para daw po sa kaligtasan ng pamaraan po ng pag-i-evacuate, ay mag-iwan daw po tayo ng memo na nakasulat ang lugar ng inyong pupuntahang evacuation. At siyempre, magsuot ng mga mahabang manggas na shirt at mahabang pantalo para maprotektahan po natin ang ating sarili. At siyempre, gumamit daw po tayo ng helmet o bosay, zuking, at para maprotektahan doon siyempre ang ating ulo. At ilagay sa rucksack ang mga gamit upang walang bitbitin sa ating mga kamay. At magguntid daw po tayo o working gloves upang hindi masugatan ang ating mga kamay sa mga basag na salamin. At magsuot daw tayo ng makapal na platform o matigas na sapatos. At magdala lamang ng mga importanteng gamit o bagay. At siyempre, hawakan daw mabuti ang mga matatanda at bata sa oras daw na mag-i-evacuate. At higit sa lahat, iwasan ang mga masisikip na lugar at tabi ng mga pader o ilog sa pagtakas po. Okay, at yan po ang aming buod na impormasyon sa araw na ito. Mula po sa susunod, magandang araw po sa inyong lahat.